Ibo-boycott. Nako, nakakaloka. Alam nyo, nabasa ko halos lahat ng mga reaksyon. At sabi nga, ilang mga panay ang nag-alboruto sa paglipat ng time slot ng serye ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Nagngit-ngit ang fans ni Kim Chiu at Paolo Avellino matapos ilipat ang kanilang serye mula 8 p.m. slot. Ipinalit sa naturang oras ang action serye na pinagbibidahan ni Gerald Anderson, Richard Gutierrez at Bella Padilla na magsisimula ngayong Abril. Dahil dito, inilipat sa 8:45 p.m. ang Kim Pao Project na naging mitsa na matinding reaksyon mula sa kanilang fandom na Kim Paulandia. Sa social media, marami nagpahayag ng pagkadismaya at nagsabing tila pinaasa lamang ang fans matapos sa mga naunang anunsyo at promosyon. May ilan pang nanawagan ng boycott sa 8 p.m. slot at nagbantang hindi susuportahan ang ipinalit na serye. Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag. Meron na ba ang Dreamscape or ang Ignacia? At si Kim lang ang nagbigay ng kanyang kumbaga pampakalma at umawat at nagpaliwanag. Okay, simulan na natin. Katulad nga na sinabi ko kanina, ako ay nagulat din sa totoo lang at hindi ko talaga inaasahan. Do alam ko naman na posibleng ilipat si Kim, yung serye nila Kim at ni Paolo sa 8:45 kasi originally yan talaga at alam din niya ni Carlos Miguel. Pero syempre, dahil ang alam natin ay si Coco Martin, ang alam nyo na hindi pa buong buo ang serye ni Coco Martin na siyang may-ari ng slot na yan, wala tayong hinagap na ibibigay pala ito sa iba. Dahil ang alam natin, ipinagkatiwala daw itong serye na to ni Coco, itong slot na to kay Kim, doon sa serye ni Kim. Kasi meron ng resibo may pruweba, may napatunayan na malakas makahatak ang Kim Pao. Katulad niyan, di ba? Ang bongga, top ranking ito sa Prime. And then sa I Want, sinuportahan. And then sa Free TV, napakaraming commercial load. Kahit hindi sila magkatapat o hindi magkapares ang kanilang ratings at mas mataas ang ratings nung kabilang sangre. Pero ang load ng commercial, mga ads, napakarami at overall yata, magmula sa I Want at saka sa kung saan mang platform yata na pinagpalabasan ito ay nasa mahigit 1,000. Ayon kay Carlos Miguel. So, wala talagang hinagap. At yun nga lang dapat kasi nga, 'di ba, from the start no pa sa press con ng Kim Pao para sa Free TV, para doon sa kalang serye sa Free TV, sinabi na noon na ito po ay pansamantala lang habang wala pa si Coco Martin, hindi pa siya handa para isalpak ang kanyang serye dyan sa 8 p.m. slot na yan. Ang serye muna ng The Alibi, ang ilalagay muna dyan. And then pag okay na ang Coco Martin, saka siya tatanggali dyan at ilalagay sa 8:45. Ang importante lang sa amin ay mapanatili namin ang lakas o yung power sa audience ng slot na yan. Kasi ilang taon ding binunuyan ni Paolo, so nakakapanghinayang naman kung lumaylay lang at ibigay lang ito sa iba. Totoo naman yan na ang slot niya ng 8 p.m. ay action serye talaga. Binunuyan talaga ni Coco Martin at nakahook na dyan ang mga fans niya na naghihintay ng ganyang klaseng palabas na kahit alam nating binubola na tayo dahil ilang beses silang binaril, di ba? At hindi sila mamatay-matay, lalo si Coco Martin. Mga ganon. Pero wala talaga sa hinagap na ang serye ni Richard Gutierrez at Gerald Anderson ang ilalagay dyan. Pero yun na nga, ang naisip ko lang ganito. Ang naisip ko lang, dahil nga naipalabas na sa ibang platform ang serye ni Kim at saka ni Paolo, at bago itong kay Gerald at kay Richard Gutierrez na mauna lang ipalalabas sa I Want, siguro parang feeling nila feeling ng Ignacia at ng Dreamscape siguro basta ng mga team na nagpa-programming na yan, siguro mas maganda na yung fresh na lang muna para
at least ay bago sa paningin, sa viewing ng mga tao. At action din na iniwan na gaya ng dating mga serye ni Coco, dapat mapalakas pa yan dahil yung slot na yan maraming pinataon talaga si Coco na kalaban. So ayun, at naunawaan ko rin naman, ang sa akin lang naman talaga, dapat from the start sinabi na para at least hindi na nagulat ang Kim Paulandia at kumbaga alam na nila at hindi na sila magkakaroon ng ganitong outburst of emotion na nagdeklara pa ng magbo-boycott, ibo-boycott. At hindi ko naman ito masisisi ha. At hindi ko naman mapipigil ang Kim Paulandia na hindi lang i-boycott kasi nasaktan sila Nasaktan sila talaga. At hindi ko tinitrigger ha. Ito lang ipinapaliwanag ko lang para maintindihan ng lahat na nasaktan sila dahil feeling nila okay na nakapagbakbakan nga sila, di ba? Sa ratings at nakikipagtalakan pa sa iba. At gusto nila patunayan na kahit hindi batas ang rating or hindi lumagpas ang rating or hindi na mayagpag ang ratings ng Kim Paulandia, okay pa rin siya sa viewing at okay siya sa mga advertisers. Yun nga lang, kino-question nga lang itong si Kim, bakit daw siya nagsabi? Well, kay Kim na yan, alam naman nating mabait si Kim pero yun na nga, at kumalma naman na ang lahat. Actually, kumalma na ang marami at sinabing gano'n na susuportahan nila kahit anong slot ang ibigay kay Kim, susuportahan. Labas sa si Kim, Paolo at ang kanilang serye lang. At sabi nga nung iba, hindi na raw muna sila manonood ng 8pm. Naintindahan natin yun dahil nasaktan sila. Pero sana, suportahan din natin to at wag na natin titignan na si Gerald Anderson ang may dahilan nito. Wala siyang kinalaman dito, walang say si Gerald Anderson. Hindi ko pinagtatanggol si Gerald dahil si Gerald katulad ni Kim ay isa lang namang trabahador. Kumbaga, sumusunod lang sila sa kung ano man ang gusto ng management. Kahit gustuhin nila na mag-iwasan para hindi magkaroon ng issue sa kanilang dalawa, ay gagawin nila. Pero wala silang magagawa dahil sila nakakontrata at wala namang sila say, hindi naman sila ang boss. Yun. Kaya kalma na lang kayo ha. Ngayon kung ano man, wag kayo masyadong magpapadala sa inyong emosyon. Carlos Miguel, wag ka masyadong palaaway. dahil kumalma naman to, alam naman to ni Kim Kaya lang nga, di ba umiyak pa nga si Kim dahil naibigay sa kanya yung 8. Pero kahit paano, kahit sandali lang naman, ay natikman ulit ni Kim yung 8pm na slot na yan na unang naranasan niya na nung nagsisimula pa lang siya. At hindi naman binigo ni Kim ang management na napalakasin or panatilihing mataas ang viewers ng 8pm slot na yan. Nagkaroon talaga ng matinding reaksyon mula sa fans pero walang eksaktong bilang kung ilan ang nag-alboroto. Ang malinaw, marami at malakas ang ingay ng fandom Kim Pao fans sa social media. Ano ang nangyari? Ang serya ni na Kim Chi at Paolo Avellino na The Alibi, ang buong katotohanan, ay inalis sa inaasahang unang time slot, 8pm, inilipat sa mas huling slot, bandang 8:45pm, third slot. Reaksyon ng fans. Galit at dismayado ang maraming fans dahil pakiramdam nila na disrespect ang kanilang idols. May ilan na naglabas ang sama ng loob online, nagtanong kung bakit hindi management ang nagpapaliwanag, nagsabing suportado pa rin nila pero hindi sila sang-ayon sa nangyari. May iba pang nagbanta na ang serye lang ang susuportahan nila at hindi na ibang shows. Gaano karami? Walang opisyal na numero, hindi nasukat kung ilan eksakto. Pero base sa ulat, trending at maingay ang issue online. Maraming komento at reaksyon mula sa fandom. Ibig sabihin, hindi lang iilan. Malawak ang naging backlash lalo na sa social media. Ano ang naging sagot ni Kim Chi? Nilinaw niya na planado talaga ang third slot. Pansamantalang napunta sila sa ibang oras dahil sa scheduling issues ng ibang shows. Mukhang classic case ito ng expectation versus reality at understandable kung bakit uminit ang ulo ng fans. Sa side ng fans, kung iisipin, may punto sila.
Kapag ang isang serye, lalo na mula kina Kim Chi at Paolo Avellino, ay inaasahang nasa primetime highlight slot, natural lang na mataas ang expectations, pakiramdam nila downgrade ang paglipat sa mas huling oras. Iniisip nila na baka maapektuhan ng ratings at exposure. Sa fandom culture ngayon, malakas ang sense of ownership at loyalty, kaya mabilis talagang mag-react kapag may ganitong pagbabago. Sa side ng network, sa totoo lang, hindi naman laging personal o disrespect ang ganitong desisyon. Karaniwan, nakabase ito sa overall programming strategy, target audience per time slot, performance ng ibang shows. Minsan pa nga, ang later slot ay mas bagay sa genre, halimbawa mas mature o mas heavy drama, may specific na audience na mas engaged, ang mas malalim na issue. Ang problema dito, hindi lang yung time slot, kundi communication. Kapag kulang o late ang paliwanag, napupuno ng speculation ng fans, nagiging emotional ang reaksyon, lumalaki ang issue kahit operational decision lang sana. Valid ang nararamdaman ng fans, pero hindi rin agad ibig sabihin na minamaliit ang proyekto. Mas magiging maayos sana kung mas malinaw at mas maaga ang explanation ng network. Sa huli, ang magde-decide kung panalo ang serye ay hindi ang time slot, kundi kung maganda ang kwento at tuloy-tuloy ang suporta ng viewers. Kung ikaw, tingin mo ba maaapektuhan talaga ng bagong time slot ang kasikatan ng show? Sa totoo lang, ang balitang ito ay hindi lang simpleng usapin ng paglipat ng time slot. Salamin ito ng mas malalim na dynamics sa pagitan ng fans, artista at network. Unahin natin ang emotional side. Hindi maikakaila na malakas ang hatak nina Kim Chi at Paolo Avellino bilang tambalan. May solid silang fan base na invested hindi lang sa proyekto kundi pati sa image at trajectory ng careers nila. Kaya nung lumabas ang balita na mula sa inaasahang prime slot ay nailipat ang serye sa mas huling oras, parang may pakiramdam ng napag-iwanan o naisang tabilan. Sa fandom culture ngayon, hindi na passive ang fans, aktibo silang stakeholders. Nagpo-post, nagtatanggol at nagde-demand ng accountability. Kaya ang pag-aalboroto ay hindi lang drama, iyon ay expression ng loyalty. Pero kung lalagyan natin ng mas malamig na pagsusuri, makikita na hindi ganun kasimple ang sitwasyon. Ang pag-aayos ng time slot sa TV ay parang chess game. Maraming factors, ratings ng ibang shows, target demographics, advertising value, pati pacing ng buong primetime block. Minsan pa nga, ang later slot ay mas bagay sa genre. Halimbawa, mas mature o mas heavy drama. Sa ganitong anggulo, hindi ito downgrade, kundi strategic repositioning. Ang problema talaga rito ay communication gap. Kapag ang fans ay unang nakaalam ng pagbabago ng walang malinaw na paliwanag, natural na papasok ang speculation. May problema ba sa show? Hindi ba sila priority? May favoritism ba? Kahit wala naman talagang ganong issue, nagkakaroon ng narrative dahil walang nagko-kontrol ng informasyon. Sa panahon ng social media, silence equals fuel for controversy. Interesante rin na pati si Kim Chi ay napilitang magpaliwanag. Ibig sabihin, umabot sa punto na ang artista na ang mismong nagsasalo ng pressure, samantalang ideally, ang network ang dapat unang naglalatag ng malinaw na explanation. Ito ang isa sa mga recurring issues sa showbiz. Kapag may operational decision, ang artista ang nagiging shock absorber ng public reaction. Kung titignan sa mas malawak na perspektibo, ipinapakita nito kung gaano nakalakas ng impluensya ng fandoms ngayon. Dati, network ang naghahawak ng full control sa programming decisions. Ngayon, may invisible force na, ang audience na vocal at organized.
Hindi nila direktang binabago ang desisyon pero kaya nilang baguhin ang narrative at public perception. Sa huli, ang tanong, makakaapekto ba talaga ito sa tagumpay ng show? Posible, lalo na kung ang time slot ay mas late at mas kaunti ang casual viewers. Pero hindi ito automatic failure. Maraming shows ang nagtagumpay kahit nasa alanganing oras dahil sa malakas na word of mouth, solid storytelling, at loyal fan base. Kung maganda ang execution ng serya ni Kim at Paulo, may chance na ma-overcome nito ang disadvantage ng time slot. Pero kung sakaling humina, madaling magiging scapegoat ang schedule, even if mas malalim ang dahilan. Ang pinaka-takeaway ko dito, hindi lang ito tungkol sa oras ng palabas. Ito ay tungkol sa expectation management, power ng fandoms at kung paanong hinahandle ng industriya ang communication sa audience. At hanggat hindi na-address ang communication gap na yon, mauulit at mauulit ang ganitong klasing backlash kahit sa ibang shows pa. May ilang mas malalalim pang anggulo na pwedeng idagdag sa usaping ito, hindi agad napapansin pero mahalaga para mas maintindihan ng buong larawan. 1. Ratings pressure at domino effect. Sa TV programming, parang domino ang lahat ng show sa prime time. Kapag may isang show na mahina ang ratings o kailangang i-push na bagong show, naaapektuhan ang buong lineup. Kaya posible na ang serye ni Kim Chi at Paulo ay naipit sa mas malaking reshuffle hindi dahil sa kanila mismo kundi dahil sa kabuang performance ng Black. 2. Streaming versus traditional TV. Isa pang factor ngayon ay ang paglipat ng audience sa digital platforms. Maraming viewers na hindi na nakatutok sa exact time slot, nanonood na lang via replay, clips or streaming. Ibig sabihin, kahit malate ang airing, pwedeng hindi ganun kalaki ang impact kung malakas ang online presence ng show. Pero downside, mas nagiging symbolic ang time slot. Image at prestige ang tinatamaan, hindi lang viewership. 3. Branding ng artista. Para sa careers ni Kim at Paulo, mahalaga rin ang ganitong detalye. Ang pagiging nasa first slot, usually mass appeal, wide reach. Later slot, minsan niche o mas mature na audience. Kaya may concern ng fans na baka maapektuhan ito sa positioning ng kanilang idols. Sa showbiz, perception is everything. Kahit maliit na shift, pwedeng bigyan ng malaking kahulugan. 4. Fan mobilization. Organized fandoms. Hindi na lang basta nagrereklamo ang fans na yon, nag-o-organize na sila. Nagtetrend ng hashtags, gumagawa ng campaigns, minsan pati advertisers o network ang tinatag. Ito ay bagong realidad ng industriya. Ang fandom ay parang mini PR force o pressure group. Kung hindi ito ma-handle ng maayos, pwedeng mas lumaki ang issue, maapektuhan ng public image ng network o show. 5. Risk and opportunity. Kahit mukhang negative ang nangyari, may hidden opportunity dito. Kung mag-click ang show kahit late slot, mas impressive ang success. Kung maging loyal ang fans, mas tumitibay ang fanbase. Sa kabilang banda,